Magandang araw mga kasama. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay ang basic electrical terms na dapat ay alam natin o kailangan nating malaman kung tayo po ay nag-aaral related sa electricity. So, ang una po sa listahan natin is voltage. It defines as the potential difference between 2 points. It is also the measure of push that makes the electron move in a closed circuit. So, ito po yung pagtulak sa electrons para mag-move. Ang unit of measure niya ay volts, and it was named after the Italian physicist which is Alessandro Volta, na nakaimbento ng voltaic pile which is known as the first battery. The next is current. So current is the flow of electrons charged through a conductor. So ito yung pagdaloy ng electrons sa isang conductor. So si voltage yung tumutulak sa electrons para mag-move. Kapag dumaloy na ang electrons, ang tawag na ay current. Ang unit of measure niya ay ampere, and it was named after a French physicist, André-Marie Ampère, na malaki ang na-contribute sa study of magnetism. The next one is resistance. It defines as the opposition to the flow of current. Siya naman yung kumukontra sa pagdaloy ng current. The unit of measure is ohms. And madalas makikita natin yung symbol na to, which is the Greek symbol for omega. So it was named after George Simon Ohm, a German physicist, which is known for the discovery of the relationship between voltage, current, and resistance na kilala ngayon sa tawag na Ohm's law. So we have also power. It is the rate at which electrical energy is consumed. So ito po yung lakas ng pagkonsumo ng kuryente. Ang unit of measure ng power ay watts, and was named after James Watt, an Scottish inventor for steam engine. So kanina pa natin nababanggit si electron. So ano nga ba si electron? So ito ay nasa loob ng atom. So ito yung atom. Ito yung nucleus yung nasa gitna. Then we have neutron na walang charge, proton na merong positive charge, and electron na merong negative charge. Yan. Si electron ay siya yung nasa labas ng shell. Nandun sa nakakabit o located dun sa shell. Merong mga atom na maraming shell. Marami siyang shell. So, ang tawag sa pinaka nasa labas na shell ay valence shell. At yung electron naman na located in valence shell is called valence electron. So ito naman po yung nagmo-move papuntang ibang atom. So si electron lang, si valence electron lang yung pwede mag-move papuntang ibang atom, which causes the flow of electrons. Yung nilipatan ni electron na atom ay magiging negative charge dahil nagkaroon ng dagdag na electron, at yung naiwanan naman ni electron na atom ay magiging positive charge kasi nawalan siya ng negative electrons o negative charge.
Ito naman po yung sample ng water analogy natin sa voltage, current, and resistance. So dito, meron tayong tangke ng tubig, meron tayong piping na magkaiba yung laki, meron tayong tubig. So si voltage, ang sabi natin kanina, siya yung potential difference between 2 points or the measure of push that makes the electron move in a closed circuit. So dito sa water analogy natin, ang pinaka nagtutulak kay water para mag-move ay yung gravity. So yung gravity natin dito, yun yung pinaka voltage natin. Then we have current. So yung current dito, yun yung pagdaloy ng tubig. Dalawa yung dadaloy, isang maliit na pipe, isang malaking pipe. No. So yung pagdaloy ng tubig ay current. Then yung resistance naman, ito yung opposition to the flow of current. So dito meron tayong dalawang pipe, no. Meron sila yung umuupo sa tubig para dumaloy. No, nililimit nila yung daloy ng tubig. So dito sa maliit na pipe, dito yung mas mataas yung pampigil. Hindi ka agad nakakadaloy si tubig dahil mas maliit yung pipe niya. Dito naman, dahil medyo malaki yung pipe, mas malakas yung nagiging pagdaloy ng tubig. So yung mas maliit yung pipe, mas mataas yung resistance, mas malaki yung pipe, mas mababa ang resistance. So ganun din sa wire. Pag mas maliit yung wire, mas mataas yung resistance. Pag mas malaki yung wire, mas mababa yung resistance. Mas maliit, mataas ang resistance. Mas malaking pipe, mas mababa ang resistance. Meron din tayong term na AC, which is alternating current, DC, direct current, frequency, cycles per second, na ang unit ay hertz. No. Dito sa Pilipinas, ang frequency ng alternating current ay 60 hertz. Ibig sabihin, 60 cycle per second. So, ang ating AC or alternating current, it is changing polarity. Na nagbabago-bago ang kanyang polarity. So, kung titingnan natin ang kanyang waveform, so yung positive half cycle niya ay itong nasa taas, ito yung positive half cycle, ito yung negative half cycle. So, ito yung one cycle na binubuo ng isang positive half cycle at isang negative half cycle. So, kung sinabi natin kanina na ang frequency ng AC dito sa Pilipinas ay 60 Hz, ibig sabihin sa isang segundo, 60 ganito yung frequency ng ating AC. No, 60 ganito. Ang DC naman ay direct current. So, ito ay mayroong fixed polarity. Yung isang linya ay positive, yung isang linya ay negative. So, kadalasan hindi siya pwedeng magbaliktad. Baka hindi gumana yung ating circuit. So, yung AC natin ay makikita sa supply natin sa convenience outlet, yung galing kay Meralco. So, kadalasan ng ating mga appliances ay ang supply ay alternating current. So, ang nominal voltage ng alternating current dito sa Pilipinas ay 230 volts AC. AC. Yan. So, ang DC naman ay direct current at makukuha natin ang direct current from batteries. So, makikita natin na ang batteries ay merong negative at merong positive.
Meron din tayong tinatawag na converters at inverters. Yung converter, kina-convert niya yung alternating current into direct current. So, meron itong circuit na ginagamitan ng diode, no? So, yung diode, siya yung nagko-convert from AC to DC. So, para mas maganda yung pagkaka-rectify o pagkaka-convert sa DC ng ating AC, gumagamit pa ng iba't ibang electronic components. For example, ay capacitor. Then we have inverters. So, kabaligtaran naman ito ng converters. So, yung DC naman ay gagawin nating AC. Karaniwan itong ginagamit sa pag-install ng solar PV. Kasi ang output ng solar panel natin ay DC. So, para magamit natin siya sa ating bahay na ang karaniwang appliances ay 230 volts AC, yung DC na output ni solar panel ay i-charge ang battery, then i-convert natin sa AC through a inverters.